Meron siyang kamukhang-kamukha. Sino kaya ito? Kadugo kaya niya? Meron kaya itong kinalaman sa tunay niyang pagkatao? Ang dati tahimik na buhay ng 42 anyos na si Cristina nabulabog isang araw nung merong tumawag sa kanya ng ibang pangalan. Ma'am Flores. Una niya question sa akin ay, meron ka bang kapatid sa Nueva Ecija? Ang sagot ko naman po, wala, kasi taga La Union ako. At may kamukha ko. May biglang lumundag sa puso ko. Sa pagkakaalam kasi ni Cristina, nag-iisang anak siya ng kanyang nanay Marcelina at tatay Rodrigo. Malamal po nila ako. Lahat ng gusto ko, na-spoil nga daw po ako eh. Kasi lahat ng gusto ko, sinusunod nila. Pero madalas daw siyang tuksuhin noon. Tinutukso nila ako, ampon, tapos nagagalit po yung tatay ko. Sabi ko, bakit parang lola ko na siya sa isip ko, pero sabi nila, anak daw po nila ako. Sabi daw po niya, menopausal baby daw ako. Magpo-41 daw po siya nung pinanganak ako. Kahit binusog sa pagmamahal, pinangarap pa rin daw ni Cristina na magkaroon ng kapatid. Kasi nainggit po ako sa mga pinsan ko, tsaka sa mga kapitbahay namin, kasi sila may mga 3 kapatid. Noong high school, kasi sabi ko, may mga kakambal akong classmate. Sana may kakambal din ako, sabi ko. Wish ko lang yun, parang napapanaginipan ko rin na may kambal ako. Meron ng sariling pamilya si Cristina ngayon. Dito siya nakatira sa Mariveles, Bataan, kung saan siya nagtitinda ng prutas. Hanggang 2 linggo na nga ang nakalilipas, merong bumili sa kanya ng lanzones. Ma'am Flores. Si Rina na pinagkamalan siyang dati raw niyang guro. Una po tinawag po siyang ma'am. Di niya po ako pinapansin. Tinanong ko na din po siya na kung may kapatid po siya dun sa Nueva Ecija. Ang sagot ko naman po, wala, kasi taga La Union ako. Tsaka isang anak lang ako. Tapos kinuha niya yung cellphone ko, tapos sabi niya, i-add mo ko, te, sabi niya, para makita mo kung sino yung sinasabi kong ma'am. Pagka-add ko, nakita ko nga yung picture, kamukha ko. Nagulat talaga ako kasi parang Xerox copy, kung may nuna lang po siya dito. Sa puntong yon, tinanong na raw ni Cristina ang kanyang ina. Totoo bang may kakambal ako? At ipinagtapat nito ang kanyang tunay na pagkatao. Parang yung binigay daw ako ng tatang ko na dala-dala daw niya ako isang araw na, ito yung anak natin. Akala ko nga po tunay akong anak. Yung pala ampun ako. At least kahit ampun ako, minala ko ng nanang ko. Pero ang kanyang nanay Marcelina, wala raw alam tungkol sa tinutukoy na kamukhang-kamukha ni Cristina. Sino nga ba yon? Ang mistulang pinagbiyak na bunga ni Cristina, natuntun namin sa San Antonio, Nueva Ecija, ang gurong si Marie Cris. Ano naman ang karaniwang paksa ng tulang tangka? Bata pa lang daw si Marie Cris, meron na rin siyang pagdududa sa kanyang pagkatao. Minsan po, tinatanong ko po, nanay, parang hindi nila ako kamukha, nila kuya, nila ateng. Ang sasabihin naman ni nanay, imagination mo lang yun, guni-guni mo lang anak yun. Pero ang mga agam-agam ni Marie Cris, napapawi sa tuwing nakikita raw niya ang kanyang paboritong tiyahin, ang kanyang tita Jessie. Isa po ako natatanging tita na favorite ko po siya. Pagdating ko po, marami na siyang handang chocolate, yung mga favorite ko. Tapos pag puniyapos niya ako, talagang napaka-higpit. Pero parang nagtataka nga rin po ako, bakit parang sobrang yung attachment niya. Pagka-graduate sa kolehiyo ni Marie Cris, doon pa lang daw ipinagtapat ng kanyang nanay Feli ang katotohanan. Nung pong gabi na yon, graduation ko po, 1999 po yun, sasabihin ako sa iyo, importante na pangako mo, huwag kang magagalit. Ba't naman ako magagalit na eh? Di ba, kakilala mo si Tita Jessie mo? May oo naman po, hindi ako ang tunay mong nanay. Bagkos si Tita Jessie mo ang tunay mong nanay. Naiyak po ako noon. Kaya po pala, gano'n na lang po yung attachment ko sa kanya. Pero never po akong nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Bagkos po, nagpasalamat pa po ako sa kanya. Ayon kay Marie Cris, 17 anyos lang daw ang kanyang ina nung nabuntis at iniwan ng kanyang ama. 7 buwan pagkapanganak, inihabilin daw siya ng kanyang ina sa kapatid nitong si Feli. Matagal na raw alam ni Marie Cris na ang kanyang tunay na ina ang kanyang tita Jessie. Pero hanggang binawian ito ng buhay taong 2012, hindi raw niya nagawang sabihin dito na alam na niya ang totoo.
Sayang po talaga. Kahit po bago sana siya nawala, nalaan niya na alam ko po ano. Pero hindi dito nagtatapos ang istorya dahil meron pala siyang kakambal na inihabilin lang ng kanilang ina sa kakilala nito sa palengke. Yun lang ang pinanghahawakan niyang impormasyon. May isa pa pong revelasyon si Nanay Feli sa akin na dalawa raw po kami. Ako raw po si Maria Crisanta Diaz and then Maria Cristina nga raw po yung kapatid ko. Maski sila, blanco rin po eh. Hindi nila alam kung saan talaga po napadpad si Kambal eh. Parang nga pong sabi ko, suntok sa buwan to ah. Hanggang isang araw, may nag-chat kay Marie Chris sa Facebook. Sa pamagitan ni Rina, nakuha ni Marie Chris ang Facebook account ni Christina. Yung former student kong si Rina, akala po niya nag-quit na ako sa teaching at nagtinda na nga lang po daw ng prutas do sa Mariveles. Hanggang sa sina Marie Chris at Christina, nagpalitan ng messages. Ang unang tanong ko lang po naman sa kanya eh, Tina, ano birthday mo? April 13 po, 1977. Ganun po, lalong lumakas po yung type ng dibdib ko. Exact date po nung kapanganakan namin. At nadiskubre nila kalaunan na iisa ang kanilang ina. Ang kainaman po, hindi po iniba ni Nanay Marcelina niya, yung naging foster mother niya, yung birth date niya at saka yung tunay niyang pangalan, Maria Cristina. Alam na alam ko po, kaming dalawa lang ang magkapatid. Kaya nasasabik po talaga akong makita siya. Gusto ko na rin siya makita. At ngayon, makalipas ang mahigit 4 na dekada, ang kambal na pinaghiwalay ng tadhana, muling magkikita. Nito lang Huwebes, kasama ang kanyang pamilya, bumiyahe mula Nueva Ecija si Marie Chris, papuntang Mariveles, Bataan. Kung saan naroon naman naghihintay ang kanyang kakambal na si Christina. Habang abala sa pagtitinda sa plaza si Christina, 120 wala siyang kamalay-malay na ang susunod pala niyang customer, si Marie Chris. Ano po sa mansanas? 50. Eh dito po sa grapes. 61 port, ma'am. Pabili nga po. Ayan, 1/2, ma'am. Nung tanggalin ni Marie Chris ang kanyang sombrero at face mask, Tagal kitang hinahanap. Ako yung ate actress. Opo, ilang. Kamukha pala kita. Ate, hindi ma'am. Ay, Tagal kitang hinahanap. makalipas ang mahigit 4 na dekada, ngayon lang sila muling nagkita't nagkasama. Natagpuan ko na yung kaisa-isa ko pong kapatid, kakambal ko pa. I'm Sayang happy. masaya ako. Masaya ako. Sobra. Matagal mo na ako hinahanap, eh. 2016 pa. Ako walang alam-alam, eh. Hindi. Masaya po. Ngayon may kapatid na rin po akong ituturing na itong kapatid. Kala ko ano lang, panaginip lang na kambal. Totoo pala may kambal ako. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko rin po siya kasi hinalip niya po talaga ako matagal na. Ipinakilala na rin ni Marie Chris ang kanyang pamilya. Very bunsuhot. Let's kay Tita Mayang. Gusto na. Sa kauna-unahang pagkakataon, sila'y nagsalo-salo. Nanay Susa ka, kung alam namin ni Mayang, na nandiyan ka lang, pagka mag-alala, hindi kami nagtampo sa'yo. Alam naman namin na yung welfare lang namin ang inalala mo rin. Mahal na mahal ka namin. Nandito na kami, magkasama na kami ni Mayang. Kay Rina de Guzman Canlas, yung former student ko, na siya naging silbing susi at daan sa pagkikita naming kambal. Sa iisang sinapupunan sila nagkasama at nanggaling pero nagkahiwalay, nagkalayo. Pero tila tadhana na rin ang gumawa ng paraan at daan para sila'y muling magkapiling.
mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.